Ano nga ba ang mga posibleng nangyari sa pagkawala ng hiker na ito? Isang bundok, isang trail, mahigit 60 hikers ang nagsimulang umakyat ng magkakasama, ngunit pagdating ng pagbaba, isa sa kanila ang hindi na muling nakita. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Paano posible na may isang tao na basta na lamang nawala sa gitna ng kagubatan kahit may mga kasama siyang dose-dosenang mga hikers? Bakit daan-daang rescuers, mga K9 units, thermal drones, military personnel, local guides, at mga volunteer mountaineers ay nabigo pa ring makita kahit isang malinaw na bakas nung tao? May nangyari ba sa kanya? Naligaw lang ba siya? May aksidente bang hindi napansin? O may mas malalim bang misteryong naganap sa isa sa pinakamahiwaga at pinakamapanganib na kabundukan ng Pilipinas? Sa videong ito, susuriin natin ang isa sa pinakamatinding missing person cases na gumulantang sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang misteryosong pagkawala ni Alcar Gomez Zamaila sa Mount Kalatungan. Bago natin kilalanin si Alcar, alamin muna natin ang bundok na naging sentro ng napakaraming tanong. Ang Mount Kalatungan ay matatagpuan sa Mount Kalatungan Range Natural Park sa lalawigan ng Bukidnon, Mindanao. Sakop nito ang mga bayan ng Pangantukan, Talakag, Maramag at maging ang Valencia City. Isa ito sa pinakamahalagang protected area sa bansa at tahanan ng napakayamang biodiversity. May taas itong humigit kumulang 2,824 metro o mahigit 9,625 feet above sea level, dahilan upang ito ang ikalimang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang taas ang dahilan kung bakit kinatatakutan ito ng maraming mountaineers. Kilala ang Mount Kalatungan dahil sa napakakapal nitong rainforest, matatarik na bangin, madulas na trail, pabago-bagong klima, napakakapal na fog na maaaring bumalot sa buong bundok sa loob lamang ng ilang minuto. At syempre, hindi mawawala ang mga mahiwagang kwentong bumabalot mismo sa bundok patungkol sa supernatural, mga nilalang na hindi natin nakikita, mga lumang kwento ng lokal tungkol sa mga tinatawag na engkanto na pinaniniwala ang naninirahan sa kabundukan. Maraming veteranong mountaineers ang nagsasabing kahit meron ka daw GPS, compass, kapag bumagsak na ang makapal na ulap, halos imposible mo nang makita ang trail. Sa loob lamang ng ilang metro, maaaring mawala agad ang visibility. At sa bundok na to, isang maling liko lamang maaaring magdala sa iyo sa lugar na hindi na kayang puntahan ng ordinaryong rescuer. Ang pangunahing tauhan sa kwentong to ay si Alcar Gomez Zamaila. Siya ay 31 years old, residente ng Misamis Oriental at nagtatrabaho bilang isang industrial safety officer sa Valencia City, Bukidnon. Ayon sa kanyang pamilya at mga kakilala, mahilig daw talaga siya sa mga outdoor activities at hiking. Hindi siya isang taong basta-basta na lamang sumusubok sa bundok. Katulad ng maraming hikers, nakikita niya ang kabundukan bilang lugar ng katahimikan. Lugar para magpahinga, para huminga, para makalayo sa ingay ng syudad. Pero hindi niya alam na ang bundok na yun pala ang babalot sa kanya ng hiwaga. Noong June 12, 2026, sumama si Alcar sa isang organized hiking event na kilala bilang The Freedom Climb. Isang traverse mula Mount Kilaquiron patungong Mount Kalantungan sa Pangantukan, Bukidnon. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 60 hikers ang lumahok sa aktibidad. Ang ruta ay hindi biro, mahaba, matarik, at kilala sa mga seksyon kung saan kailangang tumawid sa ilog, makakapal na kagubatan, at madudulas na bahagi ng trail. Hindi ito yung mga klase ng hike na pwede nyong maliitin, lalo na kung mag-isa kang may iwan. Sa umpisa, tila normal lamang ang lahat. Naglakad ang grupo, tumawid sa iba't ibang bahagi ng trail, humihinto paminsan-minsan para magpahinga, ngunit habang nagpapatuloy ang paglalakad, unti-unting nagkakahiwa-hiwalay ang pagitan ng mga hikers. At karaniwan itong nangyayari lalo na sa mahahabang climb. May nauuna, may nahuhuli,
may nagpapahinga, may bumibilis, at dito mga kaibigan nagsimula ang pinakamalaking misteryo. Batay sa police reports at mga saksi, ang pinakahuling kumpirmadong pagkakita kay Alcar ay sa umaga ng June 12. Bandang alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, malapit sa isang ilog ilang minuto bago marating ang Camp 1. Ayon sa dalawang hikers na nakasalubong niya, humingi pa raw ito ng tubig. Normal siyang nagsasalita, wala raw kakaiba sa kanyang kilos, hindi siya mukhang sugatan, hindi rin siya mukhang nagpapanik. Pagkatapos nun, nagpatuloy siya sa paglalakad at yun na ang huling beses na may nakakita sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, parang naglaho na lamang siya sa bundok. Walang sigaw, walang tawag, walang naiwang kagamitan, walang malinaw na bakas. Kung iisipin, parang nilamon siya ng napakalawak na kagubatan. Dito mga kaibigan, sinabi rin ng isa sa kanyang mga kasama na nung mga oras daw na yun, wala itong suot na damit pang itaas at makikita din natin ito sa isang nahagip na video sa mga huling sandali bago siya tuluyang nawala. Nang makarating na ang karamihan ng hikers sa kanilang destinasyon, napansin ng organizers na may isang tao na hindi pa rin dumarating. Noong una, inaakala nilang baka nahuhuli lamang siya, baka nagpapahinga, may minor injury, o baka mabagal lamang ang pacing. Ngunit lumipas na ang mga oras, wala pa rin ni isang bakas niya. Unti-unting napalitan ng kaba ang paghihintay dahil kapag nasa bundok ka, bawat minutong lumilipas ay napakahalaga, lalo na kapag papalapit na ang gabi. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking search and rescue operations na nasaksihan ng Bukidnon sa mga nakaraang taon. Habang unti-unting lumalalim ang gabi nung araw na yun, isang bagay ang malinaw sa lahat ng nasa bundok. May isang hiker na hindi pa rin bumabalik. Noong una, umaasa pa ang mga organizer na baka naiwan lamang siya sa trail o nagpapahinga sa isang campsite. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang maging seryoso ang sitwasyon. Dahil sa isang bundok katulad ng Mount Kalatungan, ang bawat oras ay maaaring maging usapin ng buhay o kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras, ang makapal na kagubatan ay unti-unti nang nilamon ng dilim. Lumalamig ang temperatura, lumalakas ang hangin, at ang manipis na hamog ay naging makapal na ulap na halos wala nang makita kahit ilang metro lamang ang layo. Para sa mga bihasang mountaineer, ito ang klase ng kondisyon na ayaw mong maranasan ng mag-isa. Agad namang nagsagawa ng initial search ang mga organizer at ilang local guide sa paligid ng trail kung saan huling nakita si Alcar. Paulit-ulit nilang tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malalakas na hangin at tunog ng kagubatan. Walang boses, walang pito, walang ilaw, walang anumang senyales na may tao nga sa paligid. Habang tumatagal ang paghahanap, mas lalo nilang napagtanto na hindi na ito ordinaryong kaso ng nawawalang hiker. Naisip nila na baka may mas seryosong nangyari. Ayon pa nga sa ilang komento online, parang imposible raw na bigla na lang mawawala ang bakas ng isang hiker sa lupa at ang bagay na to ang nagpapahirap lalo upang siya ay matagpuan. Ito ang bahaging lalo pang nagpalalim sa misteryo. Dahil kung iisang trail lamang ang kanilang tinatahak, paano siya nawala ng walang nakapansin? Kung naligaw man siya, bakit wala man lang nakakita ng bakas ng paa? Kung nadulas naman siya, bakit wala ring narinig na sigaw? At kung may nangyaring aksidente, bakit kahit ang mga canine dogs at drone ay nahirapang makahanap ng malinaw na lead? Marahil ay iniisip ng ilan, gaano ba talaga kahirap ang bundok na ito? Hindi ito simpleng hiking trail, ang Mount Kalatungan ay binubuo ng napakakapal na virgin forest. May mga bahagi rito na halos hindi na naaabot ng sikat ng araw. May malalalim na bangin na natatakpan ng makakapal na damo. May mga creek at ilog na maaaring mabura ang anumang bakas ng paa. At kapag umulan, nagiging napakadulas ng lupa. Sa ilang bahagi ng bundok, sapat na ang isang maling hakbang upang mahulog sa ravine na halos imposibleng makita mula sa itaas. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap ng search operation. Hindi maaaring basta-basta na lang maglakad ang mga rescuers. Bawat metro ay kailangang suriin. Bawat bangin ay kailangang inspeksyonin. Bawat puno ay kailangang masilip. Habang lumilipas ang mga araw,
Dumami rin ang mga tanong. Bakit walang naiwang backpack? Bakit walang cellphone? Walang damit? Bakit walang anumang personal na gamit? Sa maraming kaso ng mga nawawalang hikers sa iba't ibang bansa, kadalasang may nakikitang kahit isang bakas, isang bote ng tubig, isang piraso ng damit, o kahit na anong kagamitan. Ngunit sa kasong ito, tila walang iniwang anumang malinaw na palatandaan. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang maging palaisipan ang buong bansa sa kanyang pagkawala. Hindi nagtagal, dumating ang mga rescuers mula sa iba't ibang mga ahensya. Kasama rito ang mga lokal na disaster response teams, mga volunteer mountaineers, forest rangers, pulis, sundalo at iba pang trained rescuers. Sa paglipas ng mga araw, pinalawak pa ang operasyon gamit ang mga canine search dogs at mga thermal drones upang masuri ang mas malalawak at mas mapanganib na bahagi ng bundok. Pero kahit modernong kagamitan na ang ginamit, wala pa ring malinaw na resulta. Habang walang nakikitang malinaw na ebidensya, unti-unti ring nagsimulang lumabas ang iba't ibang haka-haka sa social media. May nagsabing baka naligaw lamang siya, may nagsabing baka nahulog siya sa isang bahaging hindi pa nasusuri, may ilan ding nagbanggit na mga lokal na mga kwento o alamat tungkol sa kabundukan. Ayon pa sa ilang testimonya online, hindi raw nakasama si Alcar sa isinagawang ritual bago umakyat sa Mount Kalatungan. Ang mga ritual na to, mga kaibigan, ay sobrang mahalaga lalo na kung aakyat ka sa kabundukan. Ang mga lokal sa lugar na yun ay matagal nang isinasagawa ang mga bagay na to upang magbigay proteksyon at gabay laban sa mga pinaniniwalaang hindi nakikitang nilalang na naninirahan umano sa gubat. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa mga ganitong bagay, hindi ka naniniwala sa supernatural, hindi ka naniniwala sa hiwaga, pero pupunta ka sa mga ganitong klaseng lugar, mas maganda siguro kung susunod ka sa mga tradisyong ito na daan-daang taon nang ginagawa ng mga lokal at mga tribo sa bundok. Dahil aminin man natin o hindi, marami talagang bagay sa ating paligid ang mahirap ipaliwanag at punong-puno ng hiwaga. Sa mga unang araw matapos mawala si Alcar, isang bagay ang malinaw sa lahat ng rescuers. Kailangan siyang mahanap habang may oras pa. Sa Wilderness Search and Rescue, ang unang 24 oras hanggang 72 hours ang itinuturing na pinaka-importante. Kung ang nawawalang tao ay may sapat na tubig, pagkain at walang malubhang pinsala, mas mataas ang posibilidad na matagpuan siyang buhay sa panahong to. Ngunit sa kaso ni Alcar, lumipas ang unang araw, ikalawang araw, hanggang sa sumunod pang mga araw, wala pa ring malinaw na bakas. Hindi naging madali ang operasyon. Kagaya nga ng sabi ko kanina, ang Mount Kalatungan ay hindi isang ordinaryong bundok. May mga seksyon na kailangang gapangin, may mga bangin na kailangang inspeksyonin gamit ang lubid, may mga ilog na kailangang tawirin, at sa bawat hakbang, kailangan ding tiyakin ng rescuers ang sarili nilang kaligtasan. Kapag umuulan, nagiging napakadulas ng lupa. Kapag bumababa ang makapal na ulap, bumababa rin ang visibility. May mga pagkakataong kailangang pansamantalang ihinto ang paghahanap dahil sa panganib na dulot ng panahon. Ang terrain ng Mount Kalatungan ay binubuo ng mga ravine, creek, makakapal na halaman at matatarik na dalisdis na maaaring magkubli sa isang tao. Dahil dito, kahit paulit-ulit na sinuyod ng ilang bahagi ng bundok, hindi pa rin garantiya na makikita agad ang isang nawawalang tao. Habang tumatagal ang operasyon at wala pa rin natatagpo ang malinaw na ebidensya, kinailangang timbangin ng mga otoridad ang panganib ng mga rescuers laban sa posibilidad ng bagong lead. Dahil dito, kalaunan, itinigil ang malawakang aktibong search operation matapos ang mga linggo ng masinsinang paghahanap at matapos masuyod ang mga pangunahing search areas. Gayunpaman, nanatiling bukas ang kaso at nanawagan pa rin ng pamilya na magbigay ng anumang impormasyong maaaring makatulong. Hanggang sa puntong yun, wala pa ring opisyal na paliwanag. Walang kumpirmadong aksidente, walang ebidensyang nagpapatunay ng foul play, walang nakitang personal na gamit na magpapaliwanag kung ano ang eksaktong nangyari. At dito nagsimulang lumitaw ang iba't ibang teorya ng publiko. Ang ilan ay nakabatay sa karanasan ng mga mountaineer, ang iba naman ay hango sa mga lokal na paniniwala at mga alamat.
Ito ang itinuturing ng maraming search and rescue personnel na isa sa mga pinakaposibleng paliwanag. Sa makapal na kagubatan ng Mount Kalatungan, sapat na ang isang maling liko upang mawala sa pangunahing susundang trail. Kapag ang isang hiker ay napunta sa hindi pamilyar na direksyon, may posibilidad na lalo pa siyang mapalayo habang sinusubukang makabalik. Isa ito sa mga karaniwang sitwasyon sa wilderness search operations maski na sa iba't ibang bansa. Isa pang posibilidad ay ang pagkakadulas o pagkahulog sa isang bahagi ng bundok. Ang Mount Kalatungan ay may mga matatarik na dalisdis, makapal na halaman, at malalalim na ravine. Sa ilang pagkakataon, maaaring mahirap makita mula sa trail ang isang taong nahulog sa ganitong lugar. Kaya kapag nangyari ito, kinakailangan ng masusing paghahanap. Gayunpaman, walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na ito nga ang nangyari kay Alcar. Kilalang pabago-bago ang panahon sa matataas na kabundukan. Maaaring maging malinaw ang langit sa umaga, ngunit makapal na ang ulap pagkalipas lamang ng ilang minuto. Kapag bumaba ang fog, lumiliit ang visibility at nagiging mas mahirap sundan ang trail. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinapayo ng mga mountaineering organizations na wag kayong humiwalay sa grupo. Sa maraming kabundukan sa Pilipinas, kabilang ang ilang bahagi ng Bukidnon, may mga kwentong bayan tungkol sa mga diwata, engkanto, at iba pang espiritong pinaniniwalaang nagbabantay sa kalikasan. Ayon sa tradisyong bayan, ang mga bundok ay sagradong lugar na dapat nating igalang. May mga nakatatanda na nagsasabing hindi dapat maging mapagmataas, manira ng kalikasan, o mag-ingay ng walang paggalang habang ikaw ay nasa bundok. Ang mga to ay bahagi lamang ng kulturang Pilipino, walang ebidensyang siyentipiko na nag-uugnay sa mga paniniwalang to sa pagkawala ni Alcar, pero gayunpaman, ipinapakita ng mga kwentong to kung gaano kalalim ang paggalang ng maraming komunidad, lalo na sa kabundukan at sa kalikasan. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang maraming tanong. Ano ang nangyari matapos siyang huling makita? May nalampasan ba tayong mahalagang detalye dun sa trail o may impormasyon pa bang hindi pa lumalabas? Sa ngayon, wala pang makapagbibigay ng tiyak na sagot at marahil yun ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kasong ito. Sa maraming kwento ng mga nawawalang hikers sa buong mundo, may ilan na natatagpuan lamang matapos ang ilang oras. May ilan namang matapos ang ilang araw, mayroon ding inaabot ng ilang linggo. Pero mayroon ding mga kasong hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring malinaw na kasagutan. Ang pagkawala ni Alcar Gomez Zamaila ay kabilang sa mga kasong nag-iwan ng napakaraming tanong. Sa kabila ng malawakang search operation, sa kabila ng pagtutulungan ng mga rescuers, paggamit ng makabagong teknolohiya, nanatiling hiwaga ang kanyang pagkawala. Hanggang sa huling opisyal na mga ulat, wala pang inilalabas na konklusyon ng mga otoridad tungkol sa kung ano nga ba ang eksaktong nangyari sa kanya. At sa bawat misteryong hindi pa nalulutas, natural lamang na magkaroon ng iba't ibang katanungan. Pero sa isang tunay na kaso tulad nito, mahalagang ihiwalay natin ang katotohanan sa mga haka-haka. Maraming posibleng paliwanag ang maaaring pag-isipan, subalit hanggang walang bagong ebidensya, walang sino man sa atin ang makapagsasabing alam na nila ang buong katotohanan. Pero pakatandaan mga kaibigan na marami talagang bagay sa ating paligid na maski ang siyensya ay nahihirapang ipaliwanag. Kung hindi man kayo naniniwala sa mga kwentong kababalaghan lalo na sa mga alamat sa bundok, huwag sana nating pagtawanan yung mga taong naniniwala sa ganitong bagay, lalo na yung mga taong talagang nakaranas ng supernatural. Magandang dapat open-minded tayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng mga kwento sa ating paligid, kahit na ang ilan sa mga ito pa ay tunog imposible. Kung naging interesado ka sa mga totoong misteryo, unsolved cases, kasaysayan at mga dokumentaryong tulad nito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na uploads. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang pinakaposibleng paliwanag sa pagkawala ni Alcar? Ibahagi mo ang iyong opinion sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam
kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.